guys, good morning. Assalamualaikum, Makatan. So, pabalik na ako, another walking tour sa Hulo. So, kahapon yung Hari Raya. Ngayon lang ako nakabalik ng pag-walking tour. Pamili tayo sa palengke, hindi na tayo nakapag-walking tour. So, tagal-tagal din tayong hindi nakapag-walking tour. So, mga 15 days tayo nakapag So, ikot muna tayo sa glit dito. Anong maraming tao ngayon kasi Hari Raya ngayon. Pamili tayo ng isda. Pamili tayo ng mga for breakfast. Ayan guys, ito yung town ng Hulo. So try natin bumili ng isda ngayon. Meron bang mga nagbibenta? Alas mga close yung mga dito ngayon guys, yung mga tindahan. Kasi nga holiday at saka kahapon yung celebration. Kaya medyo maraming close ngayon na tindahan. So pa sanang mag-coffee kanina kaso close yung mga pag-coffeehan. So direct na lang tayo dito sa may public market. Hanap tayo ng mga mabili. Hanap tayo ng mga pagkain. Maraming mga gulay. Ito may public market guys. Walking tour na lang muna tayo. Ito yung mga public market ng mga gulay. Ayan, may mga itlog, 330. Kompleto. Dito pala sa mga barn area or sa Muslim majority, pag once Hari Raya is close yung yung pag-Eid na, yung holiday, close halos yung mga groceries, mga malaking tindahan, yung mga bilihan ng mga damit or ano-ano ba. Pero yung palengke niya dito maraming tao kasi nga pag once Hari Raya, araw na ng Eid, yung mga tao niyan is pupunta sila sa mga relatives nila sa mga probinsya. I mean sa ibang yung pinanggalingan nila katulad dito sa Hulo, pupunta sila sa mga Luok, basta yung mga lalapit nila ng mga relatives pupunta nila. Tapos syempre yung iba din yung uso kasi dito is mag-jeep sila, meron silang mga jeep dyan, tapos magbilis na ng mga pagkain. Yung public market, marami talagang tao dito kasi nagkukumpra yung iba ng mga bumibili ng mga isda, bumibili ng mga pagkain, dadalhin nila sa beach or dadalhin doon sa pupuntahan nila na mga relatives nila. Kasi yan yung kumbaga kung i-base mo pag sa Muslim community, sa Islam kasi pag once araw ng Eid, merong tinatawag na sunnah, kasi yung mga example ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kailangan mag-visit sa mga pag sa araw ng Eid, lalabas yung mga kabataan, matanda or sino-sino naman sa pamilya, makipagkita doon sa mga relatives nila, makipagkamustahan. Ganun kasi yung system pag dito sa barn. Kaya kung pwede sana na may isabatas din ng Pilipinas sa barn or sa buong Pilipinas na sa tuwing Ramadan, kahit 1 week lang sa huling gabi ng Ramadan, i-holiday. Katulad sa Christian, maraming holiday yung Christian. May holiday sa December, 2 weeks nga. Tapos may holiday pa sa Holy Week, 'di ba? Sana din kung pwede sana magawa ng batas sa Pilipinas na kahit 1 week lang sa Ramadan yung i-holiday, hindi yung isang araw tapos hindi pa timing kasi nga mag-moon sighting, mahirap yun na dapat maisabatas kahit 6 days, 1 week siya i-holiday kasi nga may tinatawag din sa Islam na Laylatul Qadar, yung pinaka last 10 nights ng Ramadan. Yun yung pinaka-special sa mga Muslim kasi na yung mga tao gumigising ng madaling araw, alas 2,
alauna para magsala at saka focus talaga sa pag-iibada, pag ano sa religion, yung last 10 nights, yung tinatawag na Lailatul Qadr. At saka pag sa araw ng Eid, expected talaga yan, yung mga tao busy sa pagpunta sa mga, pagkatapos ng Eid prayer, yung pagsambahayang sa ano, yung sa Eid, yung pag break na ng ano fast. Busy yung mga tao niyan after ng sambahayan. Pupunta yan sila sa mga relatives nila, sa mga malalayo, sa kabilang isla or ano-ano ba. So parang medyo hassle kung merong pasok sa school or pasok sa trabaho tapos hindi pa timing yung pag-declare ng holiday, kaya masyadong may problema siya. Sana maano ng ano, kita to ng government at saka merong maglakas ng loob sa mga congressman na isa batas yung ganito, kahit 1 week, mas maganda 2 weeks. 2 weeks yung holiday sa Christmas nga, 2 weeks yung holiday natin. Sana bigyan din ng ano dito consideration kasi yung Muslim community dito sa Pilipinas part din ng Pilipinas. So dapat may isa batas yung ganun na merong holiday din kasi nga yung mga Muslim nakikisali din sa holiday ng ano Christian. So sana maging fair para sa akin. Kahit 1 week lang okay lang, hindi naman yung isang araw lang tapos hindi pa tugma talaga sa ano kasi magmo-moon sighting, hindi pa alam kung kailan yung Eid gaganapin. Kaya medyo stress para sa mga estudyante, sa mga may pasok na trabaho, parang nakaka-stress siya. So kahit 1 week okay na yun, yan ng 1 week. Para sa akin lang. So magandang ano yun, alikain. So dito guys, naggala-gala lang ako, bumili ng isda kasi nga pupunta kami ng beach mamaya. Siyempre mga kasamahan ko rin dito, pupunta din sa mga kanilang relatives. Bumili lang din kami ng mga isda. Maganda yung ano dito guys, yung culture or tradition na kaugalian, lalo na sa mga Muslim community kasi nga pag araw ng Eid, mag-visit yan, magkamustahan, maraming mga palaro, pero walang mag-iinom yan guys. Iba yung ano dito, hindi katulad sa tabiya lang din sa ibang ano, pag merong kasiyahan, merong alak na kasali. Pero dito ka sa Sulu, walang mga ganun na mga alak, magdi-disco, magsasayaw, walang tawag dyan. Dito is purely mag-visit sa mga pamilya, magkamustahan, kung ano nang nangyari sa buhay, ganun, mag-coffee, ganun yung system dito. So kanina, pag-ikot ko kanina, kasi alam naman natin, pag araw ng Eid, close talaga yung mga tindahan. Gusto ko sana mag-coffee. Pero meron naman ng mga open din na mga nag-coffee shop dito. Hindi naman lahat din na close. Pero dito talaga open na open yung yung public market kasi nga, siyempre pag wala hindi open yung public market, wala yung mga pagkain na mabili. So ayan guys, ito yung normal, parang konti lang yung nagtitinda yata ng isda dito. Hindi katulad ng mga previous vlog natin. Puno to dito guys di ba? Nakita natin yung previous ko na upload. Puno yan dito. At saka sobrang dami talagang isda pag kasi maraming magtitinda. So ito yung public market ng Hulo. Sa mga hindi pa nakapunta ng Hulo, malapit lang siya sa pier, sa port. Makikita mo na nga yung mga barko dyan sa dito sa Rainbow Bridge. Makikita mo na yung barko. Tapos ito rin, makikita mo rin yung mga puso, yung mga lansa na papuntang Siasi at saka Bungaw sa Tawi-Tawi. Dito rin banda. Malit lang naman yung guys, yung Hulo, kaso lang maraming establishment, tikit-tikit siya. Parang din siyang Bungaw guys, parang competitive silang dalawa, kompetensya sila, hindi competitive. Kompetensya sila sa Bungaw at saka Hulo. Parang pare-pareho lang din sila ng style. Siyempre marami na ring tawasog din doon sa sa Bungaw, sa Tawi-Tawi. Pero yung original talaga diyan sa may-ari diyan sa Tawi-Tawi is mga Sinama na tribes. Pero dito sa Sulu, Tausug. Yung meaning diyan sa Tausug, taga Sulu, yung Tao, taga, tapos Sulu, Sug. So taga Sulu. Yan yung tawag. So yung tao dito lahat halos is majority is mga Tausug. Pero marami na din mga yung mga tinatawag natin na Badjaw Dilaot, Sama Dilaot pala. Part din siya ng tribong Sinama. Pero yung Sama Dilaot is parang wala silang religion guys, hindi sila nagkatulad sa Sinama. Yung Sinama talaga, yung origin sa Tawi-Tawi is meron silang religion, Islam, katulad din sila, malaking tribe sila. Yung Sama Dilaot, ito yung mga Badjaw na nandun sa yung nangingisda, yung bahay, wala silang bahay dito sa Dilaot nga, yung bahay nila is nasa tubig, nasa dagat. Minsan yung iba walang mga bahay dito sa pero yung iba naman is meron na nakabili ng bahay or ng upahan. Nagiging improve na din sila.
So ito yung mga ano dito guys, walang pagtimbang-timbang, tumpok-tumpok lang kung bibili ka. Marami na tayong vlog dito. Ito sa akin is nagbalik lang ako dito sa Hulu kasi nga na-miss ko rin mag-walking tour. So sa mga abangan nyo sa mga susunod na mga episodes, mag-walking tour na naman ako balik exercise kasi na-miss kong mag-walking tour para healthy tayo always. Ikutin natin yung buong Hulu na naman. Maglakad lang tayo guys. Maganda din kung may bike pero mas maganda maglakad guys. Napakita ko sa inyo yung mga update ng mga kanto-kanto, kali-kali. So ganun lang yung system natin. Hindi na tayo nakapag-vlog ng 15 days. Hindi tayo naka-vlog kasi nga Ramadan. Gusto ko mag-focus muna sa Ramadan, sa pagpuasa at saka ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So binigyan ko muna ng panahon kasi parang sobrang busy ko din. At saka meron din akong trabaho, mahirap din na pagsabayin ko. So ngayon, back to tayo, pupunta natin yung mga lugar-lugar, Talipaw, Panglima Estimo dito sa Sulu. So i-share ko sa inyo kung mga yung experience dito, kung ano yung buhay dito. Pupunta tayo ng Pangutaran, inshallah babalik tayo sa Pangutaran guys, ita-travel ko kayo, ita-tour ko kayo. Yung sa akin lang naman is travel para may guide kayo kung paano sumakay, anong araw. Ganun yung system ko sa pagbablog guys. Pasensya na kayo kung medyo mayain talaga ako guys, di ako nag-interview, wala akong yung mga price dyan. Kasi mayain ako, ipakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung real deal, real life dito. At least makikita nyo sa paligid kung ano talaga yung mga happenings. So ayan guys, enjoy kayo sa pagkita ng video ko. So sana supportahan nyo pa rin ako. Kung sa akin is travel lang, dito sa Sulu, Zamboanga, Zambasolta yung travel ko. Pag nakapalo kayo sa akin, kung gusto niyo makita yung yung status ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Antawi-Tawi, na ito yung perfect channel para sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga real experience dito. Minsan din tayo makapunta ng mga ng mga Bukidnon, pero wala kasi masyado akong mga followers sa Bukidnon, mga Davao. Dito lang sa akin, ito talaga sa akin kasi dito na ako nanirahan sa isla-isla. So, yan guys, enjoy kayo guys. Comment down below kung saan yung gusto nating puntahan. At saka check nyo na lang yung mga previous videos ko. Marami naman akong na-upload tungkol dito sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, at saka Zamboanga. So, sa next, abangan nyo din. Zamboanga, baka makabalik tayo. Mag-walking tour na naman ako. Exercise. Yan yung paborito kong gawin, mag-walking tour. Para healthy tayo. So, yan guys. Ingat kayong lahat.
Sila sa inyo kalaban? Awan. Agad. Thank you, sir. Bato. Pila. Pila sin? Ang Sila sa inyo. kauhan. Kapatan. Yun ako. Oy, stop the road. Sini ba? Ayan. Sebut. Pila sa naman palam ta. Gatos boss, dito. Ang gatos meron kay man. Tungon tagda. Kay man na. Kay man na. Ay, dyan minggo. Ewan mo rin? Ang antik na kato pa rin. Guys, tapos na tayo magpalengke. Grabe yung busy. Hanap na lang muna tayo ng pagkopihan. Pagkopi tayo. Yung tao guys. Yung tao ngayon. Formal. Guys, yun na yung motor natin. Ay, alhamdulillah. Kasalamatan. Yun na yung motor natin guys.
So na yun yung binili natin guys. Ikot-ikot muna tayo saglit. Daming tao ngayon guys. Daming tao. Tagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog dito. Ito yung Sulu. Uwi na tayo ng Kapuyagan. Siyempre ikot tayo dito sa tulay. Meron pa kayang nagariraya ngayon guys? Sobrang late na. Kahapon yung ano, yung sa farm. I think lahat na kahapon. May advance. Mas tulay. Bala ko lang sana mag-walking tour lang. Kasi medyo mainit. Next na. Walking tour tayo sa next. Tapos sasakay tayo ng ganyan guys. Oh. Tricycle. Sa ngayon, ano lang muna. Stop ko lang. Dito na lang muna tayo daan guys. Pauwi na tayo ng Asturias. It's parang against the light dito. Against the light. Mamaya maggala tayo sa mga kainan. Tuturo ko kayo, matagal-tagal na din tayong hindi nakapag-vlog. 15 days ago hindi na ako nakapag-post. Video busy sa Ramadan guys. Focus muna ako sa Ramadan. So ngayon, tapos na alhamdulillah. Sana abutan pa tayo ng next Ramadan. Vlog na naman tayo ulit. Subukan ko mga 3 times a week ako makapost sa mga travel ko, especially dito sa Sulu. Sa Sulu area na ako. Punta tayo ng Pangutaran guys sa susunod na araw. Yan, Asturias. This is my Asturias. Ito yung update ng daan. Yung busy lang is dun sa may sa may Tabo, sa may tawag dyan, public market. Busy, maraming namimili kasi nga magbi-beach yung mga tao ngayon. Maraming tao sa beach ngayon. Gala yung mga tao ngayon. Punta sa mga nila, relatives, kasi pagkatapos na paghalilaya kasi maraming mag-visit sa mga pamilya nila, punta sa mga bundukan, kaya maraming bumibili sa palengke ngayon ng pagkain. Guys, dito na tayo sa Astoria. Pabili na tayo ng pagkain, lulutuin na lang. Hospital. So yan lang guys yung i-share ko guys. See you in my next vlog. Pagkain na naman. Ngayon Tabo lang muna. Bye guys.